automated counting machine naman po ang kinakailangang i-pull out dahil sa aberya sa Claro M. Recto Information and Communication Technology High School dyan sa Pampanga. Kumuha po tayo ng latest tungkol dyan kay Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, bahagyang naantala ang botohan dito sa Claro M. Recto ICT High School dito sa kinaroroonan natin sa Angeles, Pampanga. Ang mangyari kasi, Connie, dalawang makina o automated counting machine ang magkasunod na pumalya. At ayon nga sa DepEd Supervising Officer na nakausap natin, meron dong nag-flash na sa screen na foreign object detected. Dahilan para ilang beses na itong subukang linisan, baka daw madumi lamang, pero kada pasok nila ng balota ay iniluluwa ito. Dito na nagpasya ang COMELEC na palitan ang dalawang makina at hindi naman daw masyadong matagal na naantala ang botohan dahil nagpatuloy naman ang botohan, bagamat yung mga balota nga ay kalaunan na lang ipinasok nang dumating na ang dalawang kapalit na makina. Samantala, Connie, bago tayo nagpunta dito sa may Angeles, Pampanga, ay nariyan naman tayo sa may San Fernando, Pampanga, kung saan ilang mga buntante rin ang hindi napigilang mainis, no? Dahil sa pagkainit, no? Sa tagal nila sa pila. Mangyari, may mga ilang presinto dyan na nagkaroon din ng bahagyang aberya. Merong insidente na iniluluwa yung balota dahil may mga dumi raw yung balota. Ngayon, inaalam pa kung ano yan, kung yan ba ay lika ng mga botante o kung dati na ito may mga dumi. Meron ding insidente na naubusan ng thermal paper. So ilan yan sa mga nangyayaring antala, no? Kaya dahilan para mainis yung ilang mga botante dyan. Naiintindihan natin yan dahil napakainit dyan kanina nung puntahan natin. Okay? Mula dito sa Pampanga, ako po si Oscar Oida ng GMA Integrated News. Dapat totoo sa election 2025. Oscar, alam mo, hindi lang dyan sa Pampanga, no, kundi sa iba't ibang mga lugar nagkakaroon itong sinasabing mga foreign objects na sinasabing dahil sa alikabok. Kaya nagkakaaberya yung mga ACM. Pero again, kaya ako tinatanong kung kukunin ba yung pangalan, yung detalye, kukontakin ba sila ng mga inspectors natin dyan para doon sa follow-through, no, kung sakasakaling mag-iimbestiga na. Kung halimbawa, may mga sinasabi kasi nga sa ilang lugar, nagreklamo na may mga dagdag, no, doon sa dati nilang binoto. Ito naman, may mga aberya at ilan pa. Okay. Yan na yung tinanong din natin kanina doon sa DepEd Supervising Officer na nakausap natin, no? Anong mangyayari doon sa mga balotang yon? So inaalam nga daw kung ito ba ay lika ng mga botante o kung error ng mga election officer. Now, aalamin pa yan. For the meantime, ihiwalay daw ito at ilalagay sa isang lalagyan at pag-aaralan. Pero I doubt, Connie, no, yung kung oras na ang bibilangin, kung aalamin pa nila yung naging dahilan yan, hanggang alas 7 ang botohan, ewan ko kung makakaabot pa. Pero sa ngayon, wala pang malinaw na hakbang. At least yung mga nakakausap natin on the ground, siguro magandang masagot yan ng pamunuan ng COMELEC. Connie? Oo, at yung mga senior citizen, mga buntis, kaninang alas 5, dapat meron silang pagkakataon, hindi ba, na mas mauna na makaboto. Wala naman bang naging problema dyan? At tuloy-tuloy ba yung kanilang, of course, allotted time between 5 a.m. to 7 a.m.? O meron ding nakapila pa rin hanggang sa ngayon, syempre? Well, Connie, sa pakikipag-usap nga natin doon sa DepEd Supervising Officer dito sa Claro M. Recto, may ilang mga PWD at senior citizen na inabutan nung aberya nung isang makina, no? Pero ayon naman sa kanila, nagpatuloy naman yung pagboboto dahil ang ginawa nilang ay kalaunan na lang ipinasok yung mga balota doon sa mga makina na bagay na inaprubahan naman daw ng mga wall watchers dito sa presinto. Connie? Alright, maraming salamat sa iyong update sa amin, Oscar Oida. Ayun. Ang sinasabi ko lang kanina pa, di ba, parang maraming mga nagkakaroon ng mga pagrereklamo. Oh. Kaya dapat sana, paano ba yon? Kukunin ba yung detalye para follow through, di ba? Parang kumbaga yung nakaatang pa rin sa kanilang responsibilidad kung may na-encounter sila na parang kailangan magkaroon ng investigasyon, di ba? Dapat malaman, hindi ba? Kasi baka mamaya ang lumabas nito may nagreklamo lang on that day pero hindi na natin malalaman, di ba? Follow through kung ano nang mangyayari. Totoo o hindi. Kasi di ba sinasabi din naman ng COMELEC, kailangan i-report niya para
maging basis din doon sa mga Yes. susunod na sa mga gagawin mga pag-iimbestiga dahil may mga iba-iba kasi yung sitwasyon sa mga voting center ngayong araw na to, di ba? Ang hirap din kasi, 'di ba, for us, 'di ba, parang may mga magsasabi, pero kung wala din talaga namang pruweba, 'di ba, o importante, talagang ebidensya. magseseryoso na magreklamo eventually after the elections, parang magtutuloy-tuloy yung ganitong sistema. Gusto ko rin malaman yun di ba, Howie Connie? Sa COMELEC, halimbawa, may mga ganyan, reported na ganito, ganyan, mga para tingin nila, parang mga anomalya. Ano ba ang gagawin dyan ng COMELEC? Talaga patatawag ba nila yung mga Okay, yun? kukunin ba nila yung detalye? Paano, Parang diba? hindi malinaw yung proseso Yes. on-site. No? Yes. Mamaya may bisita tayo from Lente, si Yun. Attorney Ona Caritos, na pwedeng magpaliwanag kung ano dapat yung proseso on-site and then after the election itself. Yes, kasi 'di ba 'yun yung parang pinaka nakikita ko kanina pa na pasulpot-sulpot na mga problema Yes, mayat maya. Pero papaano magiging solusyon diyan habang nandoon at nasa botohan pa, hindi ba? Paano magiging ano siya, yung talagang importante itong mga ganitong mga reported cases kung wala lang, parang Oo, 'di ba? Malilimutan lang. malilimutan lang, oo.